Ngayong araw is nandito tayo sa Harry Potter Studio Tour. Ito ang pinakamalaki sa buong mundo dahil dalawa lang naman yan. Isa sa London at dito sa Tokyo. Dito ay may experience mo makapasok sa The Great Hall ng Hogwarts. Mapasama sa isa sa mga oil painting dito sa pader. At makaupo dito sa lumilipad na sasakyan ni Harry Potter. Makita yung mismong tulugan ni Harry Potter. Makita yung ilan sa mga mythical creatures sa movie. Makapag-cast ng spell. May chance ka rin makabili ng sarili mong wand dito. Makapunta dito sa platform 934 at makasakay sa Hogwarts Express. Makapaglakad dito sa Diagon Alley. At yan ang makikita natin dito sa video na to. And I'm your host James and this is Tokyo Talks. So ang pinakamalapit na station doon sa Harry Potter Studio is Toshima Mae. So kailangan namin sumakay dito sa Toshima Line, which is makikita natin na yung mga densya or yung mga train is ang theme ay Harry Potter na. Ito naman yung aabutan mo pagbaba mo na doon sa Toshima Mae Station. Then mula dito is sobrang lapit na lang lalakarin mo, siguro mga 5 minutes na lang and makakarating ka na doon sa Harry Potter Studio. So i-check nyo na lang yan sa map and ngayon naman nandito na tayo sa main gate ng destination natin. So mapapansin natin yung lalaki sa harap ko is naka-costume siya. So maraming nagko-costume pagpunta dito and kung sakali namang gusto mo magsuot niyan at hindi ka nakabili, maaari kang makabili sa loob na ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Pagdating dito sa main entrance is ipapakita na lang namin yung QR code na na-generate mula doon sa pag-book namin sa Klook app. So mas convenient kasi kung online ka na lang magbo-book para at least diretso pasok ka na lang. Ato, kachang desu ne. After checking is ayan, lakad na tayo dito sa may maliit na counter para i-scan nila yung QR code. Next is i-check naman yung mga gamit na nadala natin and dadaan tayo sa parang scanner. Pagdating nila sa security dito, parang katulad siya sa airport na talagang i-check lahat ng pocket mo, then i-open rin nila yung bag mo and dadaan ka sa parang metal detector nila. Kaya talaga mas maganda is wag na masyado magdala ng maraming gamit. And paalala na rin, bawal gumamit ng tripod dito. So kung sakali may dala ka ng tripod, pwede mo lang siya dalhin, wag mo siya ilalabas pero hindi mo siya pwedeng gamitin. So medyo pagpasensya na lang yung audio ko dahil minsan nagpuputol-putol siya gawa siguro ng dami ng mga electronics sa paligid. Dito sa part pag entrance natin, makikita natin na meron parang cafeteria. Pwede ka kumain muna dito bago magsimula yung tour. Pero wala na kami masyadong time ngayon para kumain pa kaya didiretso na kami doon sa loob. And sa kabilang side naman makikita natin dito na meron tayong kompletong mga merchandise ng Harry Potter na silipin natin mamaya. Dahil doon sa pag-book namin is merong eksaktong oras kaya ay nagmamadali na kami dahil saktuhan lang yung dating namin dito. So eto na nga yung pagpasok natin sa loob. Medyo madilim siya. Okay, so dito pagpasok natin is yung parang mga posters nung about movie na nagawa nila. So dito sa may part na to is makikita natin yung mga poster ng Harry Potter sa iba-ibang movie nila sa iba-ibang lengguwahe. Alam naman natin na talagang worldwide ang kasikatan ng Harry Potter. And syempre, hindi mawawala dyan yung mga tao sa likod naman ng camera ng paggawa ng bawat movie. So hinold muna kami dito sa may part na to dahil per batch ang pumapasok and after dito sa room na to is bawal muna magkuha ng picture or video sa loob. Then after nun is yun na yung maipapakita ko sa inyo. Hanggang sa narating na nga namin etong The Great Hall ng Hogwarts Castle. Let's go! Oh my gosh! Napakaganda na itong lugar na to. At dahil parang masyado ko na-amaze sa mga nakikita ko is halos parang walang lumabas na salita sa bibig ko kung hindi napakaganda ng lugar na to. Dahil ito yung eksaktong replika ng makikita natin doon sa movie. Magmula sa mismong wall, yung window, yung mga statue na nakadikit sa pader, kutsara, tinidor, yung mga plato at baso na ginagamit nila ay kompletong makikita mo dito. At syempre hindi mo mawawala yung mga uniform na ginagamit nila. Okay, so punta tayo dito sa pinakadulo. Ay makikita natin na parang mayroong mga statue dito. Nasuot yung mga original costume na ginamit doon mismo sa movie. Meron din mga original props and costume na exclusive mo lang na makikita dito sa Tokyo. Hindi talaga ako sobrang fan ng Harry Potter pero syempre kapag nakita mo na yung mga ganitong bagay sa personal is talagang ibang klase at talagang maa-amaze ka sa kanila. Yun si Dumbledore. Next naman na papasukin natin dito is parang museum ng mga miniature replica ng mga structure na makikita natin dun sa movie. Sa bawat miniatures makikita natin dyan yung mga detalye kung kailan at kung saang movie siya lumabas. So hindi na natin may isa-isa pa yan lahat dito sa video na to para makita natin lahat ng mga exciting part. At kung pupunta ka dito is i-prepare mo na yung sarili mo sa mahabang lakaran dahil napakalaki na itong lugar na to at maaari kang abutin ng 3 to 5 hours para lang maikot yung buong museum. Gumagalaw yung stairs dito. And kapag naglakad-lakad tayo dito
is ayan, makikita natin meron mga gumagalaw dito na oil painting. So pwede mo gawin yan. Ayan, pakita natin yan nandito. Pwede ka mag-record doon sa may part na yon para may flash yung video na magagawa mo dito sa mga oil painting. Syempre hindi natin pwede ma-miss yung opportunity na makapasama doon sa mga oil painting doon sa wall. Kaya eto, andyan na yung kapatid ko, nakaposing na kagad. At okay, so ngayon natapos na tayong mag-shoot ng video. Hanapin na natin ngayon kung saang oil painting siya napunta. So ayan, nakita ko kagad. Hindi na ako masyado nakapag-posing dahil hawak-hawak ko yung camera and mabilisan. And yan na ang kinalabasan. Makikita rin natin dito yung kwarto ni Harry Potter sa Hogwarts. Ultimo maliliit na detalye ay kompleto talaga. Common area ng mga wizard. Okay, so dito sa may side na to, marami dito ang ginamit may setting mismo doon sa mga movie nila, pero dito sa may part na to, pwede tayo makapag-try at makaupo. So yung mga prop, siguro hindi natin pwede hawakan yan, pero pupunta lang tayo doon para makapag-picture tayo. So bago ka umupo dyan sa sofa na yan, i-check mo muna kung merong pila dahil syempre nag-aantay din yung ibang tao sa chance nila para makaupo dyan at makapag-picture. Okay, so nakapila tayo ngayon dito para sa isang acting. So meron dito ipapakita sa may screen na parang isang clip or eksena ng mismong movie nila. Doon sa kabilang side, i-instruct kami kung ano sasabihin sa amin doon. Okay, so ito na yung term natin. So dahil nandito kami sa may harap, pinaupo kami. Ayan. Okay, so after namin mag-acting doon sa may part na yon, is pinalabas kami dito para panoorin yung video. So kanina pinakita ko naman sa inyo habang binibidyohan ko yung mismong naging kuha namin kasi pwede mo siyang may download via QR code. Pero maiksi lang. Kaya i-recommend kapag tinry nyo yung acting dito is i-record nyo talaga yung ipapakita nila dito sa screen dahil nandyan yung full video. Then after natin doon, isang makikita naman nating mga props dito is yung mga ginamit nila sa paglalaro ng Quidditch ball. At marami pang ibang mga props na hindi ko na kaya ipakita pa dito sa video na to dahil masyado na siyang magiging mahaba kung gagawin ko yun. Meron ding replika ng Dumbledore's Parlor. So ayan, lahat talaga ng mga detalye, ultimo unan, yung sofa, yung doon sa bookshelves niya is makikita natin. So isa sa pinaka nagustuhan ko sa ngayon sa pag-iikot ko dito is etong Dumbledore's office. Talagang parang nandun ka sa mismong film na kinuhaan. Ito naman mo nakikita natin ngayon is yung mga original props and costume na ginamit mismo sa movie. Close pa siya ng glass para talagang ma-preserve yung quality ng mga gamit na to. Napadpad naman tayo ngayon dito sa potions classroom nila kung saan gumagawa sila ng mga potions. So syempre dapat is ma-experience rin natin to. Ayan, haluan natin ang mga kung ano-anong sangkap. Ayan, halu-haluin na natin siya. And yung ibang mga tao is bumili pa sila ng wand kaya talagang mas naging maganda yung mga pictures nila dito sa may eksena na to. Ngayon naman is napadpad na tayo sa main entrance ng Forbidden Forest kung saan marami tayong makikitang kakaibang bagay katulad na lang netong mythical creatures na meron sila. So paki-comment na lang sa baba kung ano mga pangalan yan dahil hindi ko alam. And napasama pa ako sa video ni Atex. Ayan, bigla akong tumawid dito at natutok sa mukha ko. Pero yan, makikita natin yung iconic na sasakyan dito ni Harry Potter. Makapag-try ka rin dito sa Forbidden Forest na makapag-cast ng spell katulad ng ginagawa ko. Ayan, meron naman silang instruction para magawa yan. And yun nga, deer yung napalabas ko. So random yung lumalabas dyan, iba-iba. Then sa gitna ng mga puno nila dito is meron tayong makikita malaking screen na ganyan. And i-instruct na rin ng mga staff doon na sabay-sabay kayo mag-cast ng spell para labanan eto mga spirit na to. Okay, so parang natapos na tayo ngayon sa madilim dahil nakakita na tayo ng liwanag ngayon. At ayan, nandito na tayo sa may labas. So ito yung bahay ni Hagrid at ngayon subok natin pumasok. Tara. So kailangan pala natin umikot dito sa bandang likod papunta doon sa entrance para masilip natin yung doon sa loob. So nandun siya sa loob. Tara. Dito naman sa kabilang side is yung higaan niya. Banda dito natatanaw ko na kanina pa itong sasakyan ni Harry Potter. So makikita rin natin na mayroong pila dito ng mga tao para makapagpa-picture at makasakay doon sa loob ng sasakyan. So matapos natin mag-antay ng konti at ayan nga, nakapag-photoshoot na tayo sa loob ng sasakyan na to. Next natin madadaanan is eto kung saan pwede tayo bumili ng butterbeer. Okay, so ngayon i-try na natin tong butterbeer. Testing natin.
Sobrang tamis niya. Talagang sobrang tamis. Hindi ako mahilig sa matatamis talaga. So, kaya ganun ang reaction ko. Pero pagdating sa beer, hindi ko alam kung may halo ba talagang beer to. Tinawag lang to na butter beer. Kasi hindi ko naman na-check kung ano ba talaga to. Pero masasabi ko lang is sobrang tamis niya. Ang maganda nga lang dito, kapag nag-order ka sa kanila nito, meron dun sa may side na yon kung saan pwede mo siyang linisan. And kapag nilinisan mo siya, hinugasan mo tong baso na to, is magiging souvenir na to dahil pwede mo na siya iuwi. Kaya, pag pumunta ka dito, wag mo kalimutan bumili ng butter beer. Okay, so ngayon nandito tayo sa mismong tapat ng bahay ni Harry Potter. So ito yung eksaktong replica nun, yung buong bahay, at papasukin natin siya. So ganun pa rin, pila-pila pa rin tayo dito hanggang makaikot tayo sa buong bahay. Kaya mas maganda pumunta kayo dito ng weekdays para at least medyo less ang tao. At dito sa part na to, ako pinaka-excited makita. Ito yung mismong pwesto kung saan natutulog si Harry Potter. Magmula sa higaan, bedsheet, yung punda, mga simpleng detalye at mga maliliit na gamit ay kompleto mong makikita dito. Paglingon naman natin dito sa living area is parang meron siyang eksaktong scene na kinopya. Ayan, nakalutang pa yung mga papel dyan. Meron malaking babae dito na nakalutang. Hindi ko rin alam yung name niya. Then paglingon ko sa babae is meron din nakahiga dito. Kaya medyo nagulat ako. Pati yung mga pinagkainan nilang plato is nandito pa. Ayan, hindi pa siya nahuhugasan. So bawal hawakan yan. Ito naman yung kabilang side kung saan nakita natin yung nakalutang. So kita rin siya dito sa part na to. Dahil isang buong bahay talaga siya. So nandito rin yung sinakyan ni Harry Potter at ni Dumbledore kung di ako nagkakamali. Basta angkas si Harry Potter doon nung sumakay siya dyan. And eto, yung bus naman na hanggang 3rd floor. So malupit dito sa bus na to, kung tama yung pagkakatanda ko is parang nakakalusot siya kahit saan. No, kahit sa maliliit na agwat lang. And makikita natin na buo talaga siya, no? Hanggang doon sa may taas. So ang oras ngayon is 6 PM na. Pumasok pa kami dito ng 2:30. Sobrang natatagalan kami sa paglalakad namin. Kasi talagang sobrang laki na itong lugar na to. So ito yung map, pakita ko lang sa inyo. Ayan, yan yung buong map ng museum. Andito tayo. You are here, then railway shop, London Ministry of Magic. So, pa tayo hanggang dito, hanggang makalabas pa tayo. So, siguro abutin pa tayo ng mga isang oras. Okay, so nandito naman tayo ngayon sa platform 934. So, ito yung train, no? Recognize to ng mga Harry Potter fan. And then, meron nakasulat na Hogwarts Castle. So ayan, makikita natin yung pila dito sa may train na to para makapasok ko sa loob at makapagpa-picture doon. Ayan, sobrang haba. So medyo late na rin at tinatamad na ako, hindi na ako papasok dyan. So magpo-proceed na kami sa iba pang mga attraction dito. So mga ilan na lang naman ang papasukin namin. So dito naman is yung railway shop kung saan makikita natin yung mga merchandise ng Harry Potter. So silipin natin ng mabilisan. Ultimo tong bag na to. Gapit. Ayun. Mga 1. So dito pwede ka bumili ng mga 1 and check lang natin kung magkano. So sa halagang 4,600. 4,600 para sa 1 na to. So same lang yung mga presyo. Ganon din. Parang napakagandang souvenir na ito. So white. So meron sila mga footage dito ng behind the scene. Paano ginawa yung mga eksena. Ayan, naka green screen pa. Okay, ngayon naman pumasok tayo dito sa room kung saan makikita natin kung paano ginawa sa mismong movie. And then meron din mga videos dyan, in-explain nila paano nila ginagawa yung mga props nila. Isa sa last na madadaanan mo dito is etong Diagon Alley kung saan street siya ng mga shopping store. And kung tama yung pagkakatanda doon, kung merong isang store dito kung saan bumili si Hermione ng kanyang wand. So sa mga oras na to is talagang pagod na ako. Siguro mga 5 hours na kami na nandyan sa loob. Kaya hindi na ako nagsalita pa at talagang nag-shoot na lang ako. Next naman is dito yung replica ng buong castle. Ayan. Miniature siya pero para sa miniature is sobrang laki niya. So makikita naman natin yung mga tao doon sa baba kung gano'n na sila kaliit. So, pwede mo ikutin yan hanggang doon sa baba at makita yung bawat detalye ng castle paikot. And last, yung nakita natin doon sa may entrance kung saan yung mga Harry Potter merchandise. Ayan, lahat pwede mo mabili dito. Ito is, ayan, nandyan na yung complete stock yata nila ng lahat ng klase ng wand kasi sobrang laki. At marami pang bagay ang makikita mo dito. So sa mga oras na yan is inabot na talaga ako ng pagod. At yon, kung sakaling pupunta ka dito is maglaan ka talaga ng isang buong araw para lang dito. Dahil talagang kakain ka ng oras dito. Inabot kami ng almost 6 hours bago kami nakalabas sa buong museum. So etong shopping or souvenir shop is eto na yung pinaka last part. And paglabas mo is baka kabalik ka na kung saan ka nag-entrance. And hanggang dito na lang yung video natin. At kung nag-enjoy ka at interested ka sa mga videos tungkol dito sa Japan or Tokyo, is wag mo kalimutan mag-subscribe and mag-follow sa ating Facebook page and YouTube channel.